Hindi kayang ipaliwanag ang ekspresyong rumihistro sa mukha ni Janina ngayon na magka-face to face silang muli ni Noah. "Aren't you going to say hello, Janina Martinez?" Nakangising tanong ng binata. Gulat na may takot. Ngayon naman ay galitang lumatay sa mukha niya. Bigla siyang naramdaman ng emosyon na yun para sa lalaki. "Why should I?" Asik niya sa kaharap. "Hindi ikaw ang hinihintay ko. Kaya kung pwede lang, lumipat ka ng ibang mesa." Oh, cool na wika ni Noah, ngunit mabalasik ang mukha nito. Hindi pwedeng hulaan kung anong nasa isip. "So you're waiting for somebody? Pwede bang malaman ko kung sino? Wala ka na roon. Are you waiting for another prospect?" May ibig ipakahulugan si Noah sa sinabi at hindi manhid si Janina upang hindi makuha ang ibig sabihin noon. Pansamantalang nagbalik ang kanyang hinahon. "Look, it was a mistaken identity. Napagkamalan lang ako at hindi akong babaeng dapat ikasama mo ng gabing iyon," paliwanag niya. "It's too late, my dear," nanunod yung binata. "Huli ng paliwanag mo. I should have explained it. Nawalan ako ng pagkakataon because you were having fun to make a fool of me." Nagyuko siya ng ulo, hiyang-hiya sa nangyari. "I'm sorry," sa mahinang tinig ay nasabi niya. "I didn't mean to do that." "You didn't mean to do that?" Ulit ni Noah sa kanyang sinabi. Sarcastic ang tono. "Look, lady, you had all the chance to say it, but you didn't. What I'm supposed to think? Kaya naisip mong isa akong call girl?" Matalimang sulyap na pinukol niya sa lalaki. "Kagaya ng babaeng inaasahan mo ng gabing iyon? What are you talking about? Hindi ba? Nag-hire ka ng call girl. Ang akala mo akong babaeng yun kaya mo ko dinala sa private unit mo." Kung nakakasugat lang ang matalim na tingin, baka dugaan na si Janina sa mga oras na yon. At hindi niya matagalan ang nanunood na tingin ni Noah. Parang kakainin siya ng buhay. "You had a bad thinking," sabi ng lalaki. "Anyway, I can please you if that's what you think of me." Dahil swerte pa rin ako makadate ang isang inosente. Ngunit nagtatapang-tapangan na babae, umirap lamang si Janina sapagkat alam niyang nag-uumay ang lalaki. Kapag hindi pa dumating si Mr. Aguirre sa loob ng ilang minuto, lalayasan na niyang lugar na yon. At sa halip na pansinin ng mga pasaring ng binata, sa iba niya idinakong paningin sa may entrance kung saan inaasahan niyang dumating ang kausap. "Sino ba talagang hinihintay mo? Baka matulungan kita." Pagmamagandang loob ng binata. "Wala akong panahong makipag-usap sa'yo." Asik niya muli rito. Sinabayan na niya yun ng tindi at walang sabi-sabing niliyasan ng kaharap. Nang matapat siya sa waiter na pinagtanungan kanina, padarag na sinabi niya rito, "Kapag dumating si Mr. Aguirre, sabihin mo biglang sumakit ang ulo ko. May masamang hangin dito sa hotel niyo." Napakamot ng ulong pobreng waiter. Nagtataka na pasulyap sa gawin ni Noah na nooy natatawa. Lumapit dito ang waiter. Sino pa kayang Miguel Aguirre ang hinahanap niya? Wika nitong nagtataka. At ano kayang masamang hangin ang tinutukoy noon? Tinapik-tapik ni Noah sa balikat ang waiter. Tatawa-tawa. "Huwag mo nang intindihin yon, Badong. Baka nagme-menopause na kaya mainitin ang ulo." Malaon nang nakauwi ng bahay si Janina. Nagmumukmuk siya sa silid. Hindi maalis sa isip ang insidente. Kung sa bagay talagang inasahan niyang mangyayari ang ganon, malaki ang posibilidad na makatagpo niya doon ng pahamak na lalaki. Pati ang appointment niya kay Mr. Aguirre ay naapektuhan. Dahil sa pagkakaalala sa sitwasyon, nakadama ng guilt si Janina. Napaka-unprofessional naman niya para hindi niya hintayin si Mr. Aguirre, gayong malaki ang utang na loob niya dito nung umuo ito bilang accomplice sa kanyang ginagawang thesis. On the contrary, sumipot siya, hinadlangan lamang ng antipatikong si Noah. At hindi lamang yon ang magiging problema niya, pati ang kanyang tito Rafael. Paano ba niya ipapaliwanag sa tiyuhin na hindi siya nakasipot sa usapan? Tama ang hula ni Janina. Pagdating ng kanyang tito Rafael, siya kaganitong kinamusta. Hindi siya makatingin ng diretso sa tiyuhin. Hindi niya malaman kung magsisinungaling siya o magsasabi ng totoo. Kasali sa pagsasabi ng totoo ang paglalahad ng pagkakilala niya kay Noah Mendez. At kahit siguro bayaran siya ng pera, hindi niya magagawa magkwento tungkol doon. Napakalaking kahihiyan o katatawanan. May problema ba dyan? Wari na po na ni Rafael ang pagkabalisa ni Janina. Nagkausap pa ba kayo ni Miguel? Hindi nga tito eh. Abay bakit? Hindi ko kasi natagpuan ang hotel La Ronde na yun. Pagsisinungaling niya, hindi ka ba nagtaxi? Nagtaxi? O hindi dapat nagpahatid ka na lang doon? Siguro hindi rin alam ng taxi driver. Alam niya hindi convincing ng drama niya. Pero bahala na kung makumbinsin niya si Tito Rafael o hindi.
Katanga naman driver na yun, nasambit niya Rafael. Saan kayang bundok nang galing at hotel la ronde lang ay hindi pa alam. Nahabag si Janina sa pobreng taxi driver. Naging tanga pa ng dahil sa kanyang kagagahan. At sa pool nang makilala niya ang Noah Mendez na yon, katakot-takot na kasinungalingan ang kanyang naimbento. Paano na ngayon yan? Tanong sa kanya ni Rafael. Nagkibit balikat lang siya, bumuntong hininga naman na naging tugon ng tiyuhin sa kanya. Pagkatapos, nag-isip kung paano siya matutulungan. Wala na bang ibang pwede tito? Well, marami kung pwede. But I doubt kung may oras pa sila para sa mga ganyan. Kilala mo naman ang mga negosyante. Maraming oras kung pagkakaperahan. May pera ba silang makukuha sa thesis mo? Nagkatawanan na magtiyuhin. Sayang na ng pagkakataong nakawala si Miguel. Siya lamang ang kilala kung maaring hinga ng pabor. Sabi nito, siya man ay hindi nang nararamdaman kung hindi lamang naging sagabal si Noah. Sana'y tapos na niya ang thesis niya ngayon. Ipa-finalize na lang. Kung sana'y pwedeng magpa-reappoint kay Mr. Aguirre. At least para makahingi na rin ako ng apology sa nangyari. Nasambit ni Janina. Ang sa kanya naman ay baka sakali lang. Well, I'll try to tell him. Pero wag tayong aasa, ani Rafael. Abuso na yon. Oo nga nakangiting tugon ni Janina. But if ever, pagbigyan niya ako ulit, pakisabi naman tito, nasa ibang lugar na lang. Tumango lang si Rafael, pero sabi nga kanina hindi ito nangangako. Pero idadalangin niya syempre na sana'y pumayag si Mr. Aguirre for the second time. Masyado na siyang naging devoted sa topic na napili, ayaw na niyang bitawan to. Kapag nagawa niya yon, isang achievement na para sa kanya. Pero kung hindi naman siya mapagbibigyan, wala na siyang magagawa. Mag-uumpisa na naman siya sa number 1 at terrible, ang gagawin niyang paghahabol sa due date. Kapag ganoon, manunumbalik ang kanyang ngit-ngit kay Noah, kung hindi lamang niya kilala ang Herodes na lalaki. Kinabukasan bandang 12:00, tinawagan siya ni Rafael. Excited ang tinig na tiyuhin. May maganda kayang balita? Guess what, Jen? Umpisa nito. Nakausap ko na si Miguel at pumayag na siyang magkita ulit kayo. Really, tito? Higit pa sa excitement ang naramdaman ni Janina. Kulang na lang ay maglulundag siya sa tuwa. Meron din siyang opisina sa Timog Avenue. Sa 3rd floor ng Aurora Building, he'll be there at 3. At kung talagang interesado ka raw, hihintayin ka niya roon. Yes, tito, I'll come. I'll surely come. Ninig niyang malakak ang tiwing sa kabilang linya. Okay, Iha. Be sure to make it this time. I'll do it, tito. And thanks. Talagang mapalad pa rin siya kahit pang sangkatarbang kamalasan ang inabot niya kay Noah Mendez. At least, very supportive ang kanyang tito Rafael. Para din ang kanyang daddy at talagang nakakahiya na kung pati ngayon ay pumalpak siya. At least, malayong-malayo ng Timog Avenue sa Ayala. Siguro naman hindi na siya masusundan doon ng anino ni Noah. Nagmamadali sa pagbibihis si Janina. Malayo-layo rin ang Timog Avenue. Mula sa Guadalupe, kailangan niya maglaan ng mahaba-habang oras sa biyahe. Kasama ng traffic, na problema siya sa damit na susuotin. Wala na siyang maayos-ayos na kasuotan. Ang sinuot niya kahapon ay basa. Yun namang binili niya sa mall ay naisumpa niyang hindi na isusuot pang muli. Hindi rin naman siya nagbaon ng marami dahil akala niya hindi naman siya maabala ng ganito. Muli na namang nagbangon ang ngit-ngit niya kay Noah. Naisip niya magsuot na lang ng jeans. Total, estudyante naman siya, hindi kliyente o aplikante. Excuse na yung suot niya. Nakiayon si Janina sa indilikna ng isip. Isinuot niya ang paboritong maong jeans. Tenernohan ng cotton blouse na murang dilaw. Simpleng-simple, ngunit litaw na litaw pa rin ang kanyang ganda na lalo pang tumingkad dahil higit siyang nagmukhang bata. Minadali na ni Janina ang bawat kilos. Ayaw niyang paghintayin ang kabutihang loob ni Mr. Aguirre. Nais na makarating na mas maaga pa kaysa sa itinakdang oras. 3rd floor ng Aurora Building, ayon kay Tito Rafael. Inakyat ni Janina ang hagdan nang makarating sa 3th palapag, lumapit siya sa information counter na nasa pinakabungad. Nagtanong siya sa nakatalagang receptionist. Miss, saan ang office ni Mr. Miguel Aguirre? Kitang-kita ni Janina kung paano umarkong pinturadong kilay ng babae. Humagot pa ito ng tingin sa kanyang kabuuan. Anong kailangan mo sa kanya? Tanong nito, tipong supladita. May appointment ako sa kanya, tugon niya, nakangiti pa rin kahit pa ang nantipatikahan sa karap. May kinuhang record book ang receptionist. May tinignan mula doon pagkatapos inabot yun sa kanya. Pumirma ka rito. Pumirma naman siya. Sa room 204 ang opisina ni Mr. Aguirre. Walang iting sabi ng babae sa kanya. Salamat. Pakiramdam ni Janina walang dahilan para pasalamatan niya antipatikang babae. Trabaho niya naman yon, ang gaspang pa ng ugali. Kung nagkataon na siya ang may-ari ng establishment na to,
Hindi siya magdadalawang isip na patalsikin ng ganoong empleyado. Ni hindi marunong trumato ng magandang sa mga bisita. Wala man lang sign of courtesy. Binuksan ni Janina ang pinto ng room 204. Maluwag naman palang opisinang yon. Makitid lang tingnan sa labas dahil wala man lang ibang makikita kung hindi mga pinto. Kagad naman siyang namata ng sekretarya roon. Yes ma'am, good afternoon. I'm Janina Martinez. I have an appointment with Mr. Aguirre. Mabait ang sekretarya, kabaligtaran ng receptionist sa labas. Maaliwalas ang mukha nito nakangiti sa kanya. Oh yes, naipagbilin ka na niya sa akin. Kaya lang may kausap pa siyang kliyente. Is it okay if you wait for a while? It's okay. Pinaupo siya ng sekretarya sa isang sofa na sadyang laan para sa mga bisita naghihintay. Tahimik niyang iginalang paningin. Aguirre's Realty. Ang nakasulat sa isang gilid ng opisina, kakonti lang mga empleyado. Sa tansya ni Janina mga 7 lang, pero hindi kasali doon ang mga ahenteng nasa field. Ang alam niya sa mga ganitong uri ng negosyo, mas lamang ang tauhang nasa labas kaysa nasa loob. Ilang saglit pa ang lumipas, isang may edad na lalaking lumabas mula sa private office ng general manager. Nahinuha niyang yun na marahil ang tinutukoy ng sekretarya na kliyente ng boss nito. Miss Martinez, pwede ka nang pumasok sa loob, ngumiti si Janina sa mabait na babae. Salamat. Tinungo niya opisina ng general manager. Tense na tense siya ng mga oras na yon. Excited siya na kinakabahan, hindi niya malaman kung ano bang eksaktong nararamdaman niya. Pigil ang paghingang pinhit niya ang seradura ng pinto at nang makapasok ay biglang natigilan. Hindi kaagad nakakilos na mapagsinong kaharap. Rumihistrong pagkairita sa kanina'y maaliwalas ng muka. Ikaw na naman? Nabigas ni Janina. Ngumisi si Noah, nakatayo malapit sa bintana. Anong ginagawa mo dito? Dapat ako'y magtanong yan sa'yo. Meron akong appointment ngayon dito. So am I. Sumimangot ng gusto si Janina, tila ibig ipadama sa kaharap ang labis na pagkairita niya sa presensya nito. So, who are you looking for? Me? Tila nang iinis pang wika ni Noah. Excuse me, nakairap niyang tugon. Kanino ka may appointment? Humarap siya sa lalaki, formal. Look, importanteng sadya ko kay Mr. Aguirre, kaya kung pwede, siyang gusto ko makausap. But you were talking to the right person. Humakbang ito't naupo pa sa swivel chair sa likod ng malaking executive desk. Lalong nainis si Janina. Pakaramdam niya pinaglalaroan siya ng lalaking kaharap. Hindi ko alam kung paano mo nagagawang sundan ako. Lagi ka nalang nakabuntot sa akin para sirain ang araw ko. Oh, the contrary. Ikaw ang bumuntot sa akin at saan ba nag-umpisang lahat ng kaguluhang ito? Hindi ba't sa'yo? How dare you? Naningkit ang mga mata niya sa ngit-ngit. Hindi ba? Kung hindi ka ba nagpanggap noon, sa palagay mo ba'y magkakaroon pa ako ng panahong makilala ka? Hindi siya nakakibo. Pakiramdam niya lumiit siya ng ilang pulgada sa tindi ng pagsumbat ng lalaki sa nagdaang insidente. I was supposed to have a very nice date and night, and you ruined it. Hindi ba akong dapat nagreklamo? You enjoyed fooling me instead of telling the truth? Nag-apologize na ako. If that's enough for you, wala akong magagawa. Now for all I care, sabihin mo kung saan ko pwedeng matagpuan si Mr. Aguirre. Nabigla siya nang humalakak lamang si Noah sa kanyang sinabi. That the same old laugh na hindi niya makalimutan. Inisang hatid nun sa kanya. What's funny? Tumindig si Noah buhat sa pagkakaupo sa swivel chair. Lumingid ito sa mesa at pumuesto sa harapan niya. You know what, Janina? I think you are an idiot. Nagpanting ang tenga. Tumindig din siya at hinarap ang lalaki ng mata sa mata. How dare you say that? Naglaban ng kapwa, galit nilang mga mata. Si Janina, bilang tipikal na babae, hindi kayang tatagan ng ganoon. Pero dahil sa galit siya sa lalaking ito, dapat niyang tibayan ng loob. Palagi ko'y tamang iniisip ko na isa kang mababang uri ng lalaki nagtatago sa desenteng damit. Nagtagis ang bagang ni Noah, tumalim ang mga mata nito, titig na titig sa kanya. Oh yeah, at bakit? Anong tawag mo sa lalaking nagbabayad ng mga babae? Para pagbigyan ng nangangating puson, pasaring niya. Alam ko naman kung bakit ganyan lang ang galit mo sa akin. Dahil nangihinayang ka sa isang gabing yun na nawala sa'yo. Ngunit nauwi sa hilakbot ng kanyang pang-asar dahil sa ginawa nito na hindi niya inaasahan. Kinabig siya bigla ni Noah nang walang sabi-sabit, sinilang halik sa mga labi. Hindi siya makapalag dahil halos madurog ang kanyang laman sa sobrang higpit ng pagkakayakap sa kanya ng lalaki. Matagal ang ginawang paghalik sa kanya ni Noah. Halos ikapugto ng kanyang hininga. Ngayon lamang nangyari sa kanyang ganito at wala siyang magawa. Hindi siya makapanlaban, higit na malakas at marahas si Noah. Hanggang sa maramdaman na lamang niya unti-unting tinatangay siya ng sensasyon. Kanina'y agresibong bawat kilos ng lalaki. Ngayon ay unti-unting nagiging masuyo, nangaalo at nakakalasing ang swabing amoy ng hininga nito.
Lalaking lalaki. Ewan, ngunit nagpaubaya na rin siya. Lumuwang ang maigting na pagkakayakap ni Noah. Naging masuyong paghaplos dito sa katawan ni Janina. Parang may sariling isip naman ng mga braso niya. Kusa yung pumulupot sa leeg ng binata at ang mga labi niya nagre-respondi na rin sa ginagawang paghagod ni Noah doon. Dalang-dala na sa matinding sensasyon ni Janina. Tila nawala na sa dating katinuan. Na tila papayag na siyang paangkin sa lalaki sa sarili nitong opisina. Bigla-bigla'y kumala si Noah, nilayo nito sa katawan ng dalaga. Hiyang-hiya si Janina ng panumbalikan ng hinahon. Hindi niya magawang tumingin ng direkta sa mata ng lalaking pakaramdam niya'y pinagtatawanan siya. Now answer your question, Janina Martinez. Do I need to hire call girls to satisfy my need? Hindi niya tinugon ng tanong na yon. Sapagkat ano man ang kanyang itugon, lalabas siyang katawa-tawa sa harap nito. Tinalikuran niyang lalaki, isa lang ang nais niyang gawin, ang umalis sa lugar na yon. Hey, hindi niya na yan inintindi pa. Mabilis ang hakbang niya palabas ng silid. Kulang na lang ay takbuhin niya ang daan palabas ng opisinang iyon sa takot na masundan pa siya nito. Ano ba ang kaugnayan ni Noel Mendez kay Miguel Aguirre? At sa tuwing kakatagpuin niya ang huli, itong una ang pirmi niyang nakakainkwentro. Subalit may kaugnayan man ng wala na hindi yan mahalaga, ang pinagsasayahan niyang isipin na yung kahihiyang tinamon niya muli sa mga kamay ni Noah Mendez. Ang intensyon lang naman niya ipasakitan ng lalaki para makaganti sa mga pang-iinsulto nito. Hindi niya inasahan ang nangyari, lalo tuloy siyang nagmukhang katawa-tawa. Sino nga bang makakapagsabing kailangan pa ng isang Noah Mendez ang gumamit ng pera para makakuha ng babae? Obviously, kayang-kaya nito na makapagpaamo ng kahit na sino sa pamamagitan ng taglay nitong karisma. At siya mismo ang nagpatunay noon. Pagtapat niya sa information counter, sinutsutan siya ng antipatikang receptionist. Pinapirma siyang muli sa logbook, lumapit siya dito pero wala ng friendly smile sa kanyang mga labi. Hindi katulad kaninang pwede niyang pagbigyan ng kaantipatikahan ng babae. Mukhang naglaylo din naman maging ang receptionist. Nabasa marahil buhat sa facial expression ni Jenny na nakakasana siya. Tarayan kung tarayan. Hindi na sumimangot ang babae, nakalabas siya ng gusali. Pumara ng taxi at nagpahatid sa Guadalupe. Hanggang sa mga oras na yon ay damang-dama pa rin niya ang mainit na dantay ng palad ni Noah sa kanyang balat. At dama pa rin niya ng kanyang mga labi ang ginawang pagsuyod ng lalaki doon. Napapikit si Janina. Yun na marahil ang pinakamalaking kahihiyang natamo niya sa buong buhay. Naway hindi na muling magtagpo pa ang mga landas nila ni Noah.